sa amin, Lord, sa mga nagdaang araw, Lord, sa biyaya, sa inyong habag, sa inyong kagadahang loob sa amin, Father God. Wala kami ibang nakikita, Lord, kundi ang inyong kabutihan sa amin, Lord, ang patuloy yung pag-iingat sa amin, ang inyong protection, Lord, at sa mga nagdaang araw, Lord God, na natapos ng election, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga tinalaga mo, Panginoon, na mga nalugmok, Panginoon. Baguhin mo sila, Panginoon, sa mga hindi pa, Panginoon, na nabuborn again, Panginoon, mga nasa luklukan, Panginoon. Sila, Lord God, igamitin mo, Panginoon, upang mangyari, Panginoon, ang ninanais mo sa aming bansa, Panginoon. Kung may mga nakaluklok pa, Panginoon, na kailangang mabago, Panginoon. Nawa, Lord God, makita nila ang kapangyarihan, Lord God, ang buhay ay nagmumula sa inyo, Panginoon. At walang bagay, Lord God, na hindi nagmula sa inyo, Lord God. Makita nila, Lord God, na may mas mataas sa kanila, Panginoon. At magamit, Lord God, yung kapangyarihan ito ay lamang sa inyong kalooban, Father. Maraming salamat po, Lord, na ikaw, Panginoon, siya nag-iingat sa amin, Lord. Ikaw po, Panginoon, nakakaalam, Panginoon, lahat ng aming mga pinapanalangin, Lord. Ang lahat, Panginoon, mga dinadaing namin sa inyo, Panginoon. Mga personal prayers, Panginoon, sa healing, Panginoon. Karamdamang physical man ito, Panginoon. Ang karamdaman, Panginoon, sa kaluluwa, Panginoon. Nalalaman niyo, Panginoon, ang lahat ng bagay ang mapatuloy namin, Lord God. Inilapit sa inyo ang lahat-lahat, Panginoon, ng mga mahal namin sa buhay na kailangang mabago, Panginoon, ang kanilang puso, mabago ang kanilang spirit, ang kanilang soul, Panginoon. Na, Lord God, sila rin ay maborn again, Panginoon. Ang mga mahal namin sa buhay, mga kapamilya, mga kaibigan, Panginoon, mga katrabaho, Panginoon, at ang mga kapatiran din namin, Lord God, na wala dito ngayong gabing ito, Panginoon. Saan man sila naroon, patuloy mo silang patnubayan, Panginoon, at sa mga kaluluwa na nandarito, Panginoon, kayo ang siyang manguna sa amin, kayo ang siyang mag-lead sa amin, Panginoon. Patuloy namin, Lord God, na hinihingi ang lahat-lahat, Panginoon, na aming pagkakasala sa inyong hilingi namin, Lord God, ito ng tawad, Panginoon. Baguhin mo kami from inside out, Panginoon, kayo ang siyang manguna, Ama. Ngayong gabing ito, Panginoon, patuloy ipagkaloob ang iyong mga salita sa amin, Lord God. Maunawa namin ito ng totoo. Siyang magbago ng aming buhay, Panginoon. Siya maging buhay, Panginoon, sa aming mga puso, Lord God. Ang bawat salita ninyo, Panginoon, ngayong gabi ito, Panginoon. At Ama, lahat po, Panginoon, ng mga kapatirin din po namin, Lord God, na nawawalay sa inyo, Panginoon. Muli silang ibalik dito, Panginoon. Ang mga Lord God, hindi namin kapiling, Lord God, saan man sila naroon, patuloy silang patnubayan, patuloy silang ingatan, Panginoon. At Lord God, lahat, Panginoon, ng mga bagay, Lord God, alam namin, Lord God, ikaw nakakaalam. Alam po namin, Lord God, na inyong diringgin ang aming mga panalangin. Ikaw ang manguna sa aming mga buhay, Lord. Itama niyo po ang aming steps, Panginoon, aming mga plans, Panginoon. Ikaw pa, Panginoon, mag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. At hindi po, Panginoon, sa aming church, Panginoon, ikaw mag-provide, Panginoon, mga pangailangan namin, Lord God, sa aming simbahan, Panginoon. Kailan po, Panginoon, siyang manguna, Panginoon, sa amin. Kayo po ang magbigay, Panginoon, ng plan sa aming puso, Panginoon, na alam namin, Lord God, na marami kaming plano, ngunit ang inyong plano lamang siya magpe-prevail sa amin, Lord God. Patuloy mo kami gamitin, Panginoon, for your purpose and for your glory alone, Panginoon. Kaya, Lord, ngayong gabi ito, maraming salamat, Panginoon, na kami inyong pinatnubayan na makapunta dito. Ingatan mo kami, Panginoon, despite, Panginoon, ng mga traffic, Panginoon, despite po, Panginoon, ng maraming pong pagsubok, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po sa aming buhay, Ama. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Purihin natin ng Diyos sa gabing ito, mga kapatid. Okay po, ipagpapatuloy po natin yung atin pong serye po na sa Genesis. At doon po tayo huminto kay Noah. Pero mga kapatid, no, nais ko po na basahin natin yung chapter 11 ng Genesis. Chapter 11. At basahin po natin yung verse 1. Ang sabi po rito,
Basahin ko po sa inyo. Ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan, ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar. At sila'y nanahan doon. At sila'y nag-usap, hali kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti at inari nilang bato ang laryo at ang beton ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan. Isang bayan natin, isang muog, na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit. At magtataglay tayo ng isang pangalan, baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. So, purihin po ang Diyos, no, sa kanyang mga salita, mga kapatid. No? Naalala niyo po yung pinag-aralan po natin, no, na ang Genesis po ay mayroon po itong misteryo na ang misteryo ng Genesis ay patungkol po ito sa end time, no? Bagamat Genesis ang pamagat kasi ibig sabihin ng gen ay simula, no? Yung word na Genesis, ibig sabihin po ay in the beginning. Sa Hebrew ay Bereshit. Pero itong libro na ito, mga kapatid, no, para alam nyo po, no, nakatago dito ang misteryo ng end time, ng katapusan ng panahon, no? At maalala po ninyo, di ba, dito sa Genesis, mababasa natin kung paano ginunaw ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Amen po ba ron? At ang naligtas lamang ay 8 kaluluwa. Sino po yon? Sino po yung 8 kaluluwa na yon? Sambahayan po nino yon? Sambahayan ni Noah, no? At nagsimula uli ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Noah. At yung Noahide law, no, para alam nyo po, yung sinasabi na wala ako itong data, pero yung Noahide law, sabi ng mga scholar ng Israel, ito yung batas na ibinigay ng Diyos kay Noah, no? At ito yan, no, yung isa sa mga ang sinasabi, mayroon daw universal na batas ang Diyos na sinabi kay Noah. Ang ano lang rito, ang kakaiba lang, hindi ito naka-indicate sa Bible kung anong mga law yun, no? Pero mayroong indication na ginawa ang mga leader ng Israel sa Noahide law. So yung Noahide law ay parang universal na batas, no? Parang kumbaga po, no, may kinalaman dito sa moral law tulad ng huwag kang papatay, ganyan, ano? Pero more on parang universal, kumbaga magpakabuti ka, ganyan. Huwag ka rin parang parang ang tingin nila isang batas na applicable sa lahat ng tao, no, ganyan. Pero mga kapatid, special ang Israel kasi kung titingnan niyo po, mula kay Noah, mayroong anak si Noah na si Shem. No, amen ba ron, no? 3 anak ni Noah, si Shem, si Cam, at si Japhet. So, doon sa 3 anak ni Noah, may isa siyang anak na hinirang ng Diyos para doon palalabasin yung bayang hinirang niya. So, mula kay Shem, dito mga kapatid, mapapansin natin na mula kay Shem ay ito yung tinatawag na saling lahi. Mababasa din natin sa chapter 11 yon. May kita nyo po na papunta ito sa taong si Abraham, no? At ilang generation yung inyong makikita dito. Ngayon, kung titingnan nyo po, no, bagong mangyari yung kwento ni Noah ay ni Abraham, no? Yung tinatawag na kaapu-apuhan ni Noah. May sinabi ang Diyos na istorya sa chapter 11 ng Genesis, no? Ano po ito? Ito yung sinasabi mga kapatid na ito yung attempt na naman ng tao, no? Mula kay Noah, di ba kumalat na uli ang tao sa mundo? Pero dumating na naman yung isang rebellion na gagawin ng tao. No? Tandaan natin mga kapatid, no? Mabuting tao sila Noah, no? Pero yung element ng sin nandoon pa rin sa kanila, no? Alam natin 'yon, no? Si Noah nga yung kauna-unahang taong nalasing, no? Naka-record sa Bible 'yan. Kasi siya yung unang tao na nagtanim ng grapes. Kaya nalasing siya. Ganon, ano? At nung malasing si Noah, mayroong symbolism na istorya yon na siya'y nakatulog ng yung sinasabi na para bang mababasa nyo doon sa istorya ng Genesis na si Noah ay
nakita ng isa sa kanyang anak, no, na tinatawag na nakita yung kahubaran ng kanyang katawan, no. So mga kapatid, symbolism 'yon, ano. Huwag niyong ariin 'yon na literal, kundi symbol 'yon, ano. Parang may ginawa yung anak ni Noah na foul sa kanya, no. Kaya nagbitaw si Noah ng sumpa doon sa anak niya na 'yon. So si Shem, si Cam at si Japhet. So si Cam yung sinasabi ko sa inyo, no, yung isa niyang anak. Kasi kay Cam manggagaling ang mga tao sa Middle East. Karamihan yung pinanggalingan ng mga tiga-Canaan, no? Doon sa kanila manggagaling yan. Mula kay Cam din, mga kapatid, no, kung babasahin niyo rin ang Bible, na sa kanya rin nagmula ang tao na magkikreate ng isang malaking city, which is ang Babel. At dito, mga kapatid, manggagaling din dito si Nimrod, no? Yung tinatawag na nag-create ng Babel. So, mga kapatid, tandaan natin, no, kapag mayroong timeline sa Bible, no, tandaan natin to, kapag ang Bible po ay nagtuturo ng panahon, laging dalawa, good and evil, no? May panahon na good, may panahon na evil, no? Ganyan, ano? So, nagpapalit-palit yan. Pero alam natin, sa dulo ng kasaysayan, may sinasabi din ang Bible na, may sinasabi na new heavens and new earth, no? Which is, mga kapatid, ang Diyos ay magiging lahat sa lahat. So ano po ito, no? Tandaan natin, basta tayo ay nasa time frame, mayroong ano, no, may lilitaw pa rin na rebellion. Pero huwag kayong mag-alala kasi sinet up na ng Diyos yun, alam niya na yun, no? Parang sa millennial reign. Sa millennial reign, 1,000 years of peace. Tama ba, mga kapatid, no? Nakalagay sa Bible yan. Then after ng 1,000 years of peace, may darating na ito na yung huling rebellion, no? Kaya nga ang sabi, muling pakakawalan ng dyablo diyan, no? After 1,000 years, pero mamaya na 'yon, no? Tsaka na natin aralin. Puntahan lang natin ang Babel. Ano bang mayroon sa Babel na connected, mga kapatid, no, sa tinatawag natin na end time? So eto po, ang Babel, alam natin na dito nang galing ang city ng Babylon, no? Yung tinatawag nating Babylonia. No, so mga kapatid, sinasabi ng Bible na ang story na ito ay create ni Nimrod, na kung saan yung sambahayan ni Nimrod ang nagpaumpisa ng tinatawag na mga pagan, mga pagsambang pagano, no? So, alam natin, mga kapatid, na dala-dala pa rin ng tao yung temptation ng diablo, no, sa kanila, na ang sabi diba ng devil sa tao na you will be like God. Tama ba? Knowing good and evil. Sabi ng kaawayan, di ba? Natatandaan ng tao yan, no? So, ang tao sa kanyang puso, nag-isip siya ng paano ba i-oppose ang Diyos? So, di ba, mga kapatid, may tanong ako sa inyo, no? Sagutin nyo lang to, masasagot nyo. Anong pinanggunaw ng Diyos sa ano? Sa sanlibutan nung panahon ni Noah? Tubig, tama, no? So, ano ang Babel? Sumagot ang tao ng Babel. Ang Babel kasi may tore na aabot sa langit. Ibig sabihin, panglaban sa bahayon. Di ba? Isa yung, mga kapatid, na kailangan ng isang city na malaki, pag dumating man yung flood, ay may maliligtas sa kanila. Ganyan, ano? Pero tandaan natin, mga kapatid, no, na isa pa sa mga bagay na dapat din natin maisip dito, ang sabi ng mga tao dito, no, sa pamumuno ni Nimrod, ang sabi, magtayo tayo ng isang city, isang muog na aabot sa langit para tayo ay magtaglay ng isang pangalan. Sabihin nyo nga po pangalan. Sabihin nyo, mga kapatid, pangalan. So, ibig sabihin po identity, no? Di ba mga kapatid, sa tinatawag natin na pag-aaral ng identity, mahalaga sa Diyos ang pangalan, no? Kasi ang pangalan po, pagkakakilanlan eh. Kumbaga, kung ano ka, dito ka makikilala kung sino ka. So ang tao po, ang mapapansin nyo rito, no, gusto ng tao na magkaroon ng iisang pangalan. Sapagkat kailangan nila ng iisang pangalan dahil iisa lang naman ang wika noon. No, wala pang iba't ibang lingwahe, no, iisa pa lang. At hindi rin sinasabi ng Bible kung anong lingwahe 'yon, no? Walang nakakaalam kung ano, no? Pero iisa pa lang ang salita ng tao noon. Ngayon, ang mapapansin yung, mga kapatid, dito, no, ibig sabihin po, kayang ang tao noong panahon na yun, madaling i-unify. Tama po ba? Madaling pag-isahin. So, alam natin, ang pagiging united ay mahalaga. Pero mga kapatid, tandaan nyo to, tandaan natin, no,
Ang programa kasi ng Diyos, anong sabi ng Diyos mga kapatid sa tao, kila Noah? Yung statement, yung utos na kanyang sinabi kay Adam, inulit niya kay Noah yon. Anong sabi ng Diyos kay Noah? Magpakarami kayo. Tama ba? Ibig sabihin mga kapatid, scattered. Di ba? Palaganapin nyo ang inyong race sa buong mundo. Which is mga kapatid, iba ang gusto ng tiga Babylon. Tama ba? Iba. Anong gusto nila? Huwag silang magkawatak. Tama ba? Pero ang gusto ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang tao sa iba't ibang lugar. No, ganun mga kapatid, yun ang programa ng Diyos, no? Iba-iba man, pero nakaharmony. Tama ba? Kasi, sabi ng Bible sa atin, tayong lahat magkakapatid. Di ba mga kapatid, ang pinanggalingan, tandaan nyo po ang pinanggalingan ng lahat ng tao ngayon, galing sa pamilya nila Noah. Nakikinig ba mga kapatid, di ba? Magkakapatid yun eh. Sila Shem, Shikam, at si Japet. Lahat ng tao sa mundo, galing sa magkakapatid na to. So, ibig sabihin, we are connected to each other. Di ba mga kapatid, mga Asian, hanggang sa Caucasian, mga tiga-West, tiga-East, may connection tayo sa isa't isa. Pero mga kapatid, alam natin na ang gusto ng Diyos, magkaroon ng scattering ang mga tao, di ba? Lahat ng lugar sa mundo, tirahan. Pero anong gusto ng mga tiga-Babel? Mga kapatid, no? Gumawa tayo ng isang city para hindi tayo magkawatak. Di ba? Magkakaroon tayo ng iisang pangalan. Hindi nagustuhan ng Diyos yun kasi ang plano ng Diyos, mga kapatid, no, is scattered, universal, di ba? Hindi, kumbaga, mali ito, no? Hindi ito ang gusto ng Diyos, no? Kasi mga kapatid, isa pa sa nakikita ng Diyos, pangungunahan lang ang mga tao ng iisang diktador. Tandaan nyo, si Nimrod, ang sabi ng Bible, basahin natin yung yung nakasulat sa Genesis. Di ba, pinag-aralan na natin, Genesis chapter 10, anong sabi ng Bible kay Nimrod? Basahin natin yung verse 9. Okay, tingnan nyo po ang sabi, Genesis 10 verse 9. Okay, sabi rito, he was a mighty hunter before the Lord. Okay? Di ba't meron tayong kinuhang salita na before the Lord, yung salitang before, tiningnan natin ang kahulugan niyan. Mga kapatid, nakita natin na si Nimrod ay hindi siya matinong tao. Di ba, no? Siya nagtuturo ng ibang religion sa mga tao. Paganism. Kaya mga kapatid, tandaan natin, sabi rito nakalagay, Nimrod, the mighty hunter before the Lord. Yung salitang before dito, alam niyo po, sa ibang translation, hindi yan before, kundi against. No? May ibang ancient translation ang nakalagay, Nimrod, the mighty hunter, against the Lord. Hindi before the Lord, no? May meaning yung before, inaralan natin yan, no? Si Nimrod ay isang tusong tao, no? Isa siyang politician, isa siyang mangangaso, isang leader, charismatic. So, kumakatawan si Nimrod sa Antichrist. Diba kasi ang sabi ng Bible sa atin, ang Antichrist ay against the Lord, no? Pero sinasabi nila they are serving the Lord, tama ba? But they are against the Lord. No? Ganun ang mga Antichrist eh. Pinalalabas nila na sila yung representative ng Diyos, pero hindi naman talaga. So, mga kapatid, may tanong tayo. Ano nangyari sa Babel? Ano nangyari sa plano na yan ni Nimrod? Basahin natin yung verse 5. Tingnan natin chapter 11. Okay, anong ginawa ng Diyos? Okay, chapter 11, verse 5. Sabi rito, tingnan natin, at, ano pong napansin nyo sa verse? Mga kapatid, no? And the Lord came down, tama po ba? Bumaba ang Panginoon upang, tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. Praise God, no? Ang ganda ng word, tingnan nyo po. Ano daw ang Panginoon? Nag-descend. Mga kapatid, di ba, sa panahon ng katapusan, bababa ang Panginoon. Amen ba? Di ba? Kung paano siya bumaba sa panahon ng Babel, bababa din siya sa panahon natin. Ganun mga kapatid, no? The Lord came down. Sabi ng Bible, no? Ang Panginoon ay bumaba. At ano yung gusto ng Panginoon mangyari? Mangyari yung kanyang, mga kapatid? Yung plano niya, natural, no? So, anong sabi ng verse 6? Anong sabi ng Panginoon? Tingnan niyo po, no? Kinausap ng Panginoon yung kanyang mga attributes, no? Yung tinatawag nating mga kapatid na yung mga aspeto niya, no? Kasi when God talks, He talks plurally.
hindi singular, no? Tandaan natin, ang Diyos pag nagsasalita, plural, no? Kasi pinakikita ng Diyos yung kanyang mga aspeto, yung attributes. Di ba, no? Kaya nga, sa simula pa lang, God, Elohim, ang nakalagay, ang sabi po, ang Diyos sa maramihan, no? Ganon. Anong sabi ng Diyos? Narito, sila'y iisang bayan. Silang lahat, anong sabi rito? May iisang wika at ito ang kanilang pinasimulang gawin. Ibig sabihin, nakita ng Diyos na masama ang plano ng tao. And then anong sabi niya? Ngayon, walang makakasawatas sa anumang kanilang balaking gawin. Walang makakapigil kung hindi na natin to uunahan. Sabi ng Diyos. Then verse 7, ano nangyari? Ano yung inutos ng Diyos? Halika kayo, sabi niya, tayo'y bumaba. Nakita niyo po, no? Plural ang Diyos, makipag-usap, no? Kausap niya ang kanyang mga attributes. Tandaan natin, ang Diyos, kasama niya ang Logos, ang Holy Ghost. Di ba mga kapatid, no? Tandaan natin, sabi rito, tayo'y bumaba, at dyan din ay ating guluhin ang kanilang wika. Anong ginawa ng Holy Spirit sa kanilang mga kapatid? Di ba? Ang Holy Spirit, kasama na ng Diyos siya noon pa. Tama ba? O may tanong ako, nung Pentecost, narinig bang iba't ibang wika din? Pero, nagkakaisa ba mga tao doon? Yes, no? Dito sa Babel, iba't ibang wika dumating. Pero, na-disunite sila. Tama ba? Kaya ang Holy Spirit, mga kapatid, no? He could do chaos and He could do harmony, no? Sabi rito, sabi rito, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ginulo ng Diyos ang wika ng tao. So, anong nangyari mga kapatid, no? Siyempre, yung natigil yung paggawa. Bakit? Kasi, hindi na sila magkaintindihan, no? Naglabasan ang iba't ibang dialect at ang mga languages, no? Naglitawan na. So, nagulat siguro si Nimrod noong time na yon, no? Hindi na, pero palagay ko may isang kwento dito na wala sa Bible na sa extra biblical data. Tulad ng Book of Jubilee, marami pa. May mga book na wala tayong access doon, no? Kasi yun yung detalye. Book of Jubilee, Book of Enoch, mga ganyan, no? Pero doon yung makikita yung detalye. Ano ba nangyari doon sa Babel? So, tingnan nyo mga kapatid, at ano pong nangyari nung magkaiba-iba na ng salita ang tao? Verse 8, ano na nangyari? Tingnan nyo po. Ganito, scattered. Ito na. Ito na yung word. Ganito, pinanabog sila ng Panginoon mula riyan. Nangyari rin ba yung plano ng Diyos? Na i-scatter the tao. Yes, mga kapatid, no? Ibig sabihin po, no, naging paraan yung maling unity ng tao. Tama ba? Para i-disunite ang tao, itong mga nagkakaisa na to sa maling agenda para yung gusto ng Diyos ang mangyari. So mga kapatid, tandaan natin, no? Ako naniniwala, kapag ang pinag-uusapan ay unity in the truth ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Hindi unity sa maling agenda. Yun po ang totoo, no? Ang Diyos, mga kapatid, tandaan natin, ang gusto ng Diyos laging katotohanan. Amen ba ron? Kaya nga, di ba sabi ng scripture sa atin, nang bumaba si Jesus, ang gusto ng Diyos ipakilala yung full truth sa atin. Basahin natin yung John, Gospel of John. Tingnan niyo ito mga kapatid, no? Let us read John, chapter 1. Okay, tingnan niyo po ito. Okay, basahin natin yung verse 17. John 1:17. Okay, tingnan natin to. Kaya ano sabi rito? Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, yung instruction. Pero, nang dumating si Jesus, ano bang ibinigay ng Diyos sa atin? Sabi rito, ang biyaya at anong dumating? Okay, ulitin natin. Anong dumating? Nang dumating si Jesus? Grace and truth. Mga kapatid, lagi magkasama yon. Amen ba ron? Ang grace, nakapaloob yung truth dyan. No? Kaya may biyaya para ipakita ng Diyos kung ano yung katotohanan. Amen ba ron? So, tandaan natin, ang tao naghahanap ng katotohanan, no? Pero nasa Diyos yun. The answer lies in God. Nasa Diyos yung truth, no? Siya ang may possession yan. Yung truth natin ay hanggang interpretation ng ating mind. Tandaan natin yung mga kapatid, no? May isang ang pilosopo, si Nietzsche. Sabi niya, lahat daw ng katotohanan sinasabi ng tao ay interpretation natin. Sabi niya yon.
Malupit ka, no? Yung nakapangalan kay ate. Yung kapangalan ni ate, si Nietzsche, yung philosopher, no? Si Nietzsche. Si Friedrich Nietzsche. Sabi niya na, sabi ng German na to na all truth ay nanggagaling lang sa interpretation natin. Pero mga kapatid, pagdating sa absolute truth, no, yung tinatawag natin na ultimate truth, yung sinasabi na beyond truth, yung truth na labas sa atin, ang may possession niyan ay ang Diyos kasi ang tao hindi na alam yon. Tama ba? Yung truth na nasa atin ay subjective lang. Tama ba? According to our mind, to our heart. Di ba? Mayroon tayong sariling truth di ba? According sa atin. Pero when it comes to God, tandaan natin mga kapatid, no, na ang may possession ng ultimate truth ay ang Diyos. Kaya sabi rito, grace and truth came by Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Basahin natin yung verse 8. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ibig sabihin yan, kahit ang Israel, hindi pa rin talaga nilulubos na kilala ang Diyos. Tama ba? Mayroon lang ipinakita ang Diyos sa bansang Israel na aspeto niya, pero yung kanyang full knowledge, hindi nila alam. Alam, di ba? Di ba nang ang Diyos magpakita kay Moises? Mga kapatid, mababasa natin sa Exodus. Di ba, ang sabi lagi ng Bible, nakita ni Moises ang Diyos ng mukhaan. Tama ba? Face to face, he talks to God. Sa burning bush pa lang, sa pagkakaportray ng Ten Commandments, kung papanoorin nyo, nung makita siya ng asawa niya galing sa Sinai, yung itsura ni Moises, para nakakita ng multo, di ba? Yung kanyang balbas pumuti, gano'n ano? So sabi ni Sipora noon, he saw God. Nakita niya ang Diyos, di ba? Pero sabi ng Bible, ang nakikita ni Moises, hindi yung harap ng Diyos, kundi yung likod ng Diyos. Di ba, no? Sabi ni Moises, gusto ko makita kayo. Sabi ng Diyos, dadaan ako. Makikita mo ako. Ang ipinakita ng Diyos yung kanyang likod. Amen ba ron? Kasi mga kapatid, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Tama si John dito, no? Lahat ng prophets ang nakita nila, mga ano lang ng Diyos yun. Di ba, no, mga kapatid, no? Yung sinasabi na, yung mga ano lang, pahapyaw niya lang, di ba? Pero glorious na yon. Kasi mga kapatid, hindi natin kailanman pwedeng makita yung fullness ng Diyos kasi, pero alam niyo po, no? Gusto ko pong i-break yung word na yan. Kasi alam niyo, no? When it comes to fullness, mga kapatid, tandaan natin to, doon sa Babel, bumaba ang Diyos doon. Tama ba? Bumaba siya ron. Pero, ang pagbaba ng Diyos, kakaiba sa pamamagitan ni Jesus. Why? Okay. May tanong ako. Yung espiritu ba ng Babel na natili sa mundo? Mga kapatid, anong sagot? Tama, no? Yung espiritu ng Babel, symbolism yan ng isang religion na nag-o-oppose sa Diyos. No, mga kapatid, no? Sabi nga ng ibang theologian, no, na ang religion ay kalaban pa nga ng Diyos. May ganyan, ano? Noong 20th century, may isang theologian ang sabi niya na ang Diyos ay against sa religion. No? Sabi niya. So, basahin natin yung word ni Pablo, no? Tungkol sa fullness ng Diyos. Okay, basahin natin mga kapatid yung, samahan niyo ako dito, no? Okay. Samahan niyo ako dito sa Ephesians. Oh, no. Ang mga kapatid, Philippians chapter 2. Okay. Philippians chapter 2. Okay. Then basahin natin yung verse 6. Anong sabi rito? Okay, ano nakalagay mga kapatid? Okay, Philippians chapter 2 verse 6. Anong sabi? Tingnan niyo to, kakaiba to, no? Matinding theology to. Sabi rito, nakalagay, na siya, bagamat nasaan yung Diyos. Ano ba pag sinabing anyong Diyos? Mga kapatid, no? Diyos siya. Tama ba, no? Sabi kasi ng ibang kapatid yung ibang kaibigan natin sa iglesia ay, anyo ng Diyos, hindi Diyos, anyo. Pero alam nyo, pag sinabing anyo ng Diyos, Diyos yan. Why? Tingnan nyo po yung logic. Sabi rito, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ibig sabihin, kapantay ba ng Diyos? Kapantay ba ng Diyos? Kapantay mga kapatid. Kasi sabi rito, siyang nasaan yung Diyos, hindi niya inisip na pagnanakaw ang pagiging kapantay sa Diyos. Sabi rito, thought it not robbery to be equal with God. Equal, yung word, no? Equal. Mga kapatid, di ba?
Mayroong bang persona na kapantay ang Diyos? Meron. Sino? Yung kanyang salita. Mga kapatid, di ba? Yung kanyang logos. Yung mind ng Diyos. Okay, Lom. Gusto ko lang maging technical, no? Hindi pa siya Jesus nun. Di ba, no? Ang pangalan niya ay Logos. Di ba? Word. Di ba, mga kapatid, no? Pero nung nasa lupa na yung Word, pinangalan Jesus. Pinangalanan siya, no? Pero kapag bumalik na yung Logos doon sa original niyang pinanggalingan, mga kapatid, babalik siya uli sa Diyos. Ganon, ano? Di ba sabi, ako'y galing sa Diyos, sabi niya sa mga disciples, at ako'y babalik sa Diyos. So kung titingnan niyo po, i-connect ko lang to, no? Kasi bumaba ang Diyos sa pamamagitan nino. Sino to, mga kapatid? Yung nagkatawang tao. Tama, no? Sabi rito, made himself no reputation. So, kung titingnan niyo po, alam natin na, di ba, nang bumaba ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, saan siya bumabang bansa? Sa Israel. Alam niyo ba na, mga kapatid, tandaan natin, di ba ang Babel, ang Babel, ay may elemento ng religion and politics. Nakikita niyo po, di ba? Kasi si Nimrod ay religious. And at the same time, ano siya? Politician. Sa Israel, nang bumaba si Jesus sa bansang Israel, sino yung magkakampi? Si Pilate, ano siya? Anong kinakatuwa ni Pilato? Politician. Yung kanyang kakonsyaba, tama, yung mga Pharisees. Napansin niyo mga kapatid, di ba? Kung titingnan niyo po, the same story. No? But God, nag-descend ang Diyos at nag-declare ng judgment sa kanila. Di ba mga kapatid, no? So, ganyan din sa panahon natin, no? Kung titingnan niyo po, ang Diyos, talagang sa panahon din natin, bababa siya ulit. The same method ang kanyang ginawa, no? Kung paano siya bumaba noon sa ganyang sistema, bababa rin siya ngayon sa panahon natin. At mga kapatid, no, ito'y isang bagay na kailangan nating makita sa time natin, no? Kasi tandaan natin 'to mga kapatid, no? 'Di ba sabi ng Bible, ang isa sa mga great signs na tayo ay bababaan uli ng Panginoon, di ba? Tandaan natin 'to. Basahin natin yung 2 Thessalonians. Okay, ito nakasulat. Okay, mga kapatid, no? Chapter 2. Ito na yung mga last verse na babasahin natin, no? In connection sa Babel. Yung espiritu ng Babel, hindi tumigil. Pero yung espiritu ng truth, hindi rin tumigil. Di ba? Dalawang puwersa na nagpapahayag sa scripture. So, tingnan nyo po, anong sabi ni Pablo dito? Ito na yung sinasabi ni Paul, mga kapatid, no, na magre-repeat yung istorya sa Bible. Sabi niya rito, pinamamali ko sa inyong mga kapatid, tungkol saan? Ano yung issue niya rito? Ano sabi ni Paul? Tungkol saan daw? By the coming. Naniniwala ba kayo babalik si Jesus? Mga kapatid, no? Maniniwala ba kayo sa lifetime natin, pwede natin siya makita? Mga kapatid, sabi rito, no? Tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Isokristo at sa ating gathering together, no? So, mayroong unity in the Spirit. Amen ba ron, no? May false unity. Tandaan niyo po, si Pope Leo XIV, anong una niyang dineclare? Yung Pope sa room? Peace. Diba, no? Nang si Jesus ay, bago siya i-crucify, may sinabi siya, diba? My peace I gave unto you. Diba sabi niya, it's not the peace that the world. Hindi ito yung kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Tama ba? Ang ating Panginoon, sinabi niya na my peace I give. Meron siyang sariling peace na ibinibigay sa atin. Pero hindi natin pwedeng tanggapin yung peace ng mundo. No way. No? Sabi ng Panginoon, my peace I give unto you. Yun ang sabi niya sa John. So sabi rito ni Pablo, huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip. No? Huwag tayong maniniwala basta-basta na nandiyan na, dumating na si Lord, ganyan, kawawa naman kayo. O dumating na ba? Parang wala pa di ba? So, kung titingnan yung mga kapatid, no? People are kumbaga po, perplex, no? Nalilito sila. Darating pa ba siya? Pero ano sabi ni Paul? Basahin natin. Huwag din naman kayong mabagabag, maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan man ng salita, sa pamamagitan man ng sulat na wari bagang galing sa amin, na ang Panginoon ay malapit na nandito na yung kanyang araw. Ano sabi niya sa verse 3? Itong nilinaw niya to, no? Itong sabi niya, mga kapatid, dito tayo mag-iingat. Ito yung great sign. Sabi ni Paul, anong sabi niya? Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan.
Tandaan niyo yung unang word, no? Let no man deceive you by any means. Ano daw sabi? Okay, ano sabi ba kapatid ni Pablo? Number 1 rule sa mga Christian sa end time, no? Let no man deceive you by any means. Okay? Tayo sa household, naniniwala tayo, no, na when we talk about God, scripture lagi yan. Amen, amen ba mga kapatid, no? So, nagsasalita tayo in the name of Jesus Christ na nasa salita ng Diyos na nakikita natin at nababasa natin. So sabi dito, kailangan magita yung mga Bereans. Di ba alam niyo ba yung sa Acts, sa aklat ng mga gawa, pag si Paul ay nangangaral, ang mga tao doon sa Berea, tinitingnan nila sa scripture yung sinasabi ni Paul. Di ba mga kapatid? Unlike sa Thessalonica, hindi ginagawa. Di ba? Pero sa Berea, pag bawat salita ni Pablo, humuhugot si Pablo ng ano? Saan ang gagaling? Bible. Di ba mga kapatid? Bible-based si Paul, no? So, sabi rito, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating, sabi ni Paul, yung end time ay hindi darating pero may isang great sign. Ano yon? Tingnan niyo po. There come a falling away. Ano pong ibig sabihin niyan mga kapatid? Taliwakas, di ba? Falling away. Apostasy. Ibig sabihin, pagtalikod ng maraming Christians sa truth ng grace, sa truth ng Bible. Amen ba ron? Ibig sabihin po, eto yung great sign, no? Ang great sign, mga kapatid, kakaiba to kasi magiging unconscious ang mga nasa church na sila pala yung great sign, ang pagtalikod ng mga church sa truth. Yun, mga kapatid, no? Kaya nga po, di ba, ang church parang Israel. Tandaan natin yan, di ba? Kasi ang church, di ba ang sabi, ang church ni Jesus, kailangan isa siyang pure bride. Parang babae na berhen. Tama ba mga kapatid, no? Pero, anong sabi ng Revelation? May isang babae na tanyag, di ba? Na reyna ng kahalayan. Sino tinutukoy? Anong organization yun? Church. Church yung mga kapatid, no? Iglesia yon. So kung titingnan nyo po, tandaan natin, bride, iba. Ang bride ay pure in the Word of God. Okay, sila ay biblical. Nakikita ang karakter ni Jesus sa kanila. Hindi natin alam kung sino ang mga kabahagi nito. Spiritual to, hindi natin nakikita, unseen. Pero lahat ng hinirang ay matatawag natin na nobya ni Kristo, asawa siya ng Panginoon. Amen ba ron? Kaya mga kapatid, di ba, balikan natin lang yung yung Babel. Tandaan natin, ang Babel, nangyari yan kasi gustong i-anticipate ng kaaway yung pagdating ng Mesaya. Tama ba? At si Nimrod yung nagsabi na siya ang Mesaya. Di ba? Pero tandaan natin, nung panahon na yon ng Babel, doon nakatira si Abraham. Mga kapatid, sa lugar ng Ur, malapit doon sa Babylon. At anong sabi ng Diyos? Umalis ka. Di ba sabi niya, sa Genesis 12, come out. Di ba sabi niya, umalis ka sa bayan mo, sapagkat, ang ibig sabihin ng Diyos dyan, maraming mabibless dahil sa'yo. Kasi ang ibig sabihin ng Diyos, hindi niya sinabi kay Abraham ng direkta yun, no? Ang ibig sabihin, mula sa iyong seed, ang Messiah, yung aking lingkod, di ba? Kumbaga po, yung aking begotten son, darating sa iyong genealogy. Ganun ang ibig sabihin ng Diyos, no? Yung ginawa ni Nimrod na napagkukunwari, hindi siya ang totoong Messiah. No? Ang Messiah manggagaling sa iyo. Yun ang ibig sabihin ni God kay Abraham. Kaya mga kapatid, no, ang church ay nag-aastang Messiah. Tama ba? The same as Nimrod. Di ba mga kapatid, di ba? Which is, alam natin na hindi totoo yun. Di ba? God knows kung sino ang sa Kanya. Kaya po, no? Kung babalikan natin ng Genesis, ang story ng Genesis, ang Babel ay naulit ngayon. No? Sinong hinihintay natin, mga kapatid? Sinong hinihintay ng mga Kristiyano? Jesus, di ba? Pero, may kinikilala na silang ibang leader, kaya pag dumating si Jesus, hindi nila tatanggapin. Di ba ganun mga kapatid? Nang dumating ba si Jesus, in-accept ba siya? Di ba hindi? The same story din sa panahon natin. Pag dumating yung second coming, yung sign, people will reject it. Ganun ang mangyayari, no? Hindi nila tatanggapin yon. The same story. Di ba, no? Nangyari yon noon at mangyayari pa rin ngayon. Pero may tanong ako. Nang tanggapin ang Messiah noong 2,000 years ago, sino yung nakatanggap? Ilan sila? Mga kapatid. Doon sa Pentecost.
nang bumaba ang Holy Spirit. Acts chapter 2. Di ba? 120 yung nakatanggap doon, di ba? Bilang po ba bilang? Yes, mga kapatid, nakita nyo, no? 120. Di ba? Mysterious number. Di ba? So, lahat ng itinalaga na ng Diyos, nakatalaga na yan. Di ba? Kumbaga po, magmamanifest na lang yan sa time natin. So hanggang dito tayo mga kapatid sa pag-aaral natin, ano? Si Abraham po, babalikan lang natin to, no? Sa darating pang mga linggo, no, mula ngayon. Si Abraham ay isa sa pinakamatinding symbolism, no? Si Abraham ng paghirang ng Diyos sa atin sa huling panahon. Manalangin tayo, mga kapatid. Dakilang Ama, pumili kayo ng tao, iisang tao noon, isang pamilya ang pinili nyo. For 1,000 people in the world noong panahon ni Nimrod ay pumili kayo ng isang sangbahayan para doon nyo ibigay ang nag-iisang Mesaya sa kanilang lahi. Ama, kayo ang nakakaalam, kayo ang nakakabatid kung ano ang katotohanan. Nawa kaming mga born-again Christian, saliksikin namin ang Word, saliksikin namin ang revelation, saliksikin namin yung mga truths na binibigay nyo sa amin. At kami naniniwala, Father God, na ang liwanag nyo ay darating kung hahanapin namin kayo ng buong puso. Sinabi nyo sa Hebrews 11 na ang naghahanap ng may pananampalataya sa inyo ay gagantimpalaan nyo. Na wag maging ganun kami, na isik namin kayo, magkaroon lagi kami ng desire to know you. Kauhawan, pagkagutom, sapagkat Ama, kung nauuhaw kami sa katotohanan, to seek your face, ay matututuhan namin to turn from our wicked ways, para makapamuhay kami ng naaayon sa kalooban nyo. I-bless nyo po ang mga kapatid, Ama, na nagtatapat sa inyo. I-bless nyo ang mga souls sa household na may pag-ibig sa inyong word. Gantimpalaan nyo sila, Father God. I-bless nyo sila. Gamitin nyo sila na maging liwanag nyo. Sa panahong ito, we are living in the end of time. Hindi namin alam na nandito na pala kami sa end of time. People are as if namumuhay lang na parang it's a normal season, normal days, normal years, normal na dekada. Pero Father God, nandito na kami sa panahon ng shift, ang pagbabago ng lahat ng bagay. Paparating na ang tribulation, the great tribulation, pero ang aming gustong makita ay ang millennial reign. Kung papaano, Ama, darating si Jesus Christ sa inyong pamamaraan at ang lahat ng tao po ay magpapasakop sa katotohanan niya. At tuturuan ng lahat tungkol sa inyong salita. Magkakaroon ng pangdaigdigang kapayapaan. Kaya Ama, bago mangyari yon, alam namin na may darating munang false peace. Kaya may darating din na great tribulation. Nawa po, ang bride nyo ay maging matatag, magkaroon ng patient at higit sa lahat, ang pagmamahal ay manatili yung alab ng pag-ibig sa inyo. Sapagkat kung kami ay totoong kasama sa pakakasalan nyo, Lord Jesus Christ, tunay Father na eager kami. Nandito yung kasabikan namin para malaman ang will nyo. Pasakop kami lagi sa inyong salita. Ito ang aming panalangin, Father God. I-bless nyo po ang gabing ito. Ito ang aming panalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Mga kapatid, sa pagkakaloob po natin, awitin natin ang Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. You first
Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, nawa po kaluwalhatian sa pangalan nyo ang weekend na ito. Father God, ang gawain din po bukas, nawa po makaglorify sa pangalan nyo. I-lead nyo kami kasamang ibang mga kapatid, Father God, na ang occasion bukas ay magdulot ito ng glorification sa pangalan nyo. At higit, Father God, sa lahat ng mga simple activities, mga simple worship, mga bagay na hindi glorious sa paningin ng tao. Pero Father, in a simplest way, in a simplest manner, ay ito pala ay isang revelation na hindi nalalaman ng marami. Ito ang time, Father God, na ang inyong mga mystery ay inyong ina-unfold sa amin. Sa maliit na congregation na ito, ay may nire-reveal kayong mga katotohanan. Kaya Ama, i-preserve nyo po ang truth na ito, na hindi namin ito ipagpapalit ng anumang kayamanan na pang-temporary, dahil inilaan nyo lang ang inyong kayamanang espiritual sa inyong mga hinirang para sa mga huling panahon. Kaya Ama, nawa, magala kami, dahil kami ay kabahagi nito, at gawin namin ang kalooban nyo. O Diyos, sa araw na ito, samahan nyo kaming lahat, pagpalain nyo ang buong weekend na ito, ang inyong mga anghel sa langit ay utusan yung gabayan ng inyong mga lingkod. Higit ang Holy Spirit, saan man kami pumunta, ano man ang aming gagawin, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ay sasamahan kami ng kapangyarihan nyo. Gabayan nyo kami, Father. Gawin nyo kaming daluyan ng grace and truth. Kung papaanong naging daluyan ng grace and truth, biyaya at katotohanan, ang Panginoong Hesukristo, gayon din ang inyong mga anak. Sa mga huling panahon, nataglayin din namin ang biyaya at ang salita ng katotohanan. Salamat, O Diyos, sa araw na ito, sapagkat ang gabi sa inyo ay araw. Evening is daytime. Kaya i-bless nyo po ang araw na ito. Samahan nyo kami pagpalain sa Diyos na tumawag sa atin sa biyaya at katotohanan, naway patuloy niya tayong palakasin at gamitin upang ang pangalan niya ay maparangalan sa mga huling panahong ito, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, Amen, at Amen. Mabiyayang gabi po sa atin.